Alright guys, so dahil na-open na natin yung ating solar inverter, so ipakita ko muna sa inyo yung ating solar battery na LiFePO4. So, yan. So, ito yung ating LiFePO4. So, 4 pieces ito na 3.7 volt. Bawat piraso nito ay 20 EH yung kanyang maring ikarga. 20 EH ito bawat piraso. So ito yung ating LiFePO battery at mayroon din itong 60 amperes na BMS na nag-support dito. So at ito naman yung hindi pa natin nakabit na LiFePO4 battery din at 3.7 volt din yung bawat piraso nito. So kapag i-install natin ito dito, so gawin natin itong series upang maging 80 amperes ito. So bawat piraso nito ay 20 amperes. So kapag i-series natin dito, magiging 80 amperes ito dahil 20, 40, 60, 80. So dalawang piraso ito magdugtong-dugtong dito, magiging 80 amperes. Ayan. So ito yung kanyang solar charger. So nagbili pa tayo ng upgrade na solar charger pero hindi pa nakarating at mayroon din tayong solar panel na 270 volts. So ang makakaya lang nito ay more or less 30 watts na solar panel. So hindi pa natin nakabit yung ating 270 na solar panel. So ito yung wiring ng ating 270 na solar panel. Ayan, ito. So doon pumunta ito sa rooftop sa ating solar panel. So ayan. So ang gagawin natin ngayon ay subukan natin at itong power inverter natin. So ito ay may taglay na 60 watts, DC na 12 volt at saka AC na 220 volt. So simula sa DC na 12 volt, maaari niyang gawin na AC na 220 volt. So subukan natin i-install dito sa ating 12 volt na battery na 20 EH. Yan. So install muna natin bago natin subukan sa ating appliances na electric fan kung talagang makakaya niya yung ating appliances at kung masasabi natin na legit ang nabili nating inverter o di kaya hindi. Ayan. So sa ngayon, install muna natin, i-connect muna natin dito sa ating 12 volt battery na 20 EH at saka i-try natin sa ating electric fan. So ayan. So install muna natin ito. At ito naman yung kanyang cable wire simula sa baterya natin. Simula sa baterya natin papunta dito sa ating solar inverter na 6,000 watts. So ayan, install muna natin ito. So ayan, ito yung red, nasa negative. Ayan. At ito naman yung black na sa negative. So red means positive at saka black means negative. So ayan, na-install na natin yung pang battery na cable ng ating inverter. So ito yung red, positive at saka yung black, negative. So try na natin i-install itong ating inverter sa ating solar battery. So ayan, so i-install na natin. So bago ang lahat, i-open muna natin yung ating positive simula sa ating baterya. Ayan. So ayan. Ayan, dito na yung ating positive. So ayan. So i-connect natin yung ating positive sa positive ng ating baterya. So ayan, nakaklip na. So mag-open naman tayo dito sa ating negative battery. So simula dito sa ating battery. Okay, so
Simula dito sa ating baterya, yan, ayan. Papunta dito sa negative ng ating inverter. So, ayan. Ayan. So, iwasan lang natin na magkakunik yung positive dito sa negative. Baka mag-drain yung ating baterya. So, ayan. So, ayan. Kung makikita nyo guys, nakakunik niya yung positive sa ating baterya. At saka, negative naman dito sa negative ng ating baterya na papunta sa ating inverter. So, ayan. Dito na yung ating inverter. So, subukan nating i-on yung ating inverter. So, ayan. Open na ang battery indicator ng ating inverter at saka naka-open din yung on-off, yellow na on-off ng ating inverter. So, ayan. So, ito naman yung ating electric fan na i-try natin dito sa ating inverter kung talagang iikot itong electric fan gamit ang ating 12 volt na battery na 20 amperes papunta 12 volt na battery na 20 amperes papunta dito sa ating inverter na 6,000 watts 12 volt at saka papunta dito sa ating electric fan. So yan, ito na yung outlet inlet ng ating electric fan. So ayan, so lagay natin dito at dito naman ang outlet ng ating inverter. So ito yung electric fan. So tingnan nyo, simula dito sa ating electric fan, ayan, ito yung kanyang cord papunta dito sa ating male flag. So ayan, so simulan natin ang pagsaksak. Ayan, so i-open na natin yung ating electric fan. So magsimula tayo sa number 1. So yan. Yan. Talagang iikot yung ating electric fan. Number 2. Yan. Number 3. Yan. So legit guys dahil nakaikot yung ating electric fan gamit yung ating inverter at saka 12 volt na LiFePO4 battery. So kapag magdagdag pa agad tayo ng itong 4 na piraso na LiFePO4 dito sa ating 12 volt na battery, so bawat piraso nito ay 20 amperes, magdagdag tayo dito 20, 40, 60, 80. So magiging 12 volt yung ating baterya at saka 80 amperes yung kanyang deep cycle. So susunod lang natin itong idagdag yung ating baterya dito sa ating 12 volt na battery. So yan, legit guys, no? Umikot yung ating electric fan dito sa ating 12 volt to 20 AC to 20 to 240 volt 60 watts na inverter. So maliban pa dito guys, no, try natin yung cellphone kung talagang magcha-charge yung cellphone dito sa ating solar inverter. So i-off muna natin ating electric fan. So kukunin natin yung saksak na electric fan at saka so yan, cellphone naman ay try natin dito sa ating inverter. So yan, cellphone naman guys, no, dahil baka sabihin nyo na kinakat natin at saka lilipat sa kuryente. So kung mapansin nyo guys, no, wala tayong kuryente dito, solo lang yung ginagamit natin yung solar. Yan, lahat ng umiilaw dito ay naka-solar tayo, hindi pa tayo nagpakabit ng ating kuryente galing sa Eleco. So yan, yung bawat na sahod natin sa ating pang-construction ay pinili natin ng solar inverter, solar battery, at saka meron tayong binili na solar panel doon sa itaas pero hindi pa natin nakabit dahil hindi kakayanin ng ating solar charger yung 270 watts na solar panel. So sinubukan natin, so sinira ng ating solar panel yung ating 60 volt na
60 volt or 60 watt ata yung yung ating solar charger. So nasira. So dapat gamitan natin ng step down bago pumunta sa ating solar charger. So sa ngayon, naka-order tayo ng step down at saka solar charger. At simula sa solar na panel natin papunta sa step down at saka papunta sa ating solar charger. So kailangan natin gamitan ng step down na AC at saka papunta sa ating DC na solar charger. So ayan. So simulan natin ang try ng ating cellphone dito sa ating solar inverter. So ayan. So ito yung solar charge, ito yung ating charger papunta dito sa inverter. Yan. So ayan. So makikita nyo mayroon itong charging. Ayan. So ibig sabihin nagcha-charge na yung ating cellphone dito sa ating inverter at dito sa 12 volt na 20 Ah na LiPo battery natin. So ayan. So talagang legit yung itong product guys, no. Hindi naman tayo nag-promote ng ganitong product pero sinubukan lang natin guys, no. Sinubukan lang natin kung talagang legit ang ating na-invest na 60 watts inverter. So ayan. So talagang nagcha-charge yung ating cellphone at pinaikot din yung ating electric fan. So guys, no. So kung mag-invest na lang tayo ng electric o di kaya ay galing sa Eleco, so subukan din natin mag-invest ng solar charger, solar battery at saka solar panel. So yan na guys, no, yan na ating ma-recommenda sa inyo dahil sobrang napakamahal ng gasolina ngayon, crudo at saka kuryente. So upang makasave tayo, bumili na tayo ng solar charger, solar battery, solar panel at saka inverter. So ayan guys, no. So kung bago pa lang kayo nakapunta sa ating YouTube channel, so please subscribe, follow, share, like and follow na lang sa aton nga Facebook page, Yonel Cabaya. So ayan guys, thank you sa inyong suporta.